kailangan natin piliin o i-declutter kung ano yung kailangan lang natin ipasok sa ating utak. Kasi kapag hindi maayos yung ating pag-iisip, lagi tayong distracted, wala tayong magagawa. Hindi tayo magkakaroon ng direksyon o matuwid na daan. Kasi magulo yung isipan. So narito ang top 5 most important mental decluttering practices. First, reduce what you cannot control. Letting go of uncontrollable things free your mind from constant stress. So, depende sa'yo kung paano mo siya i-let go. Either iwanan mo o intindihin mo at i-accept mo. So, depende kung ano yung suitable sa'yo, how to control or to let go the things na hindi nakakatulong sa'yo. Minsan, yung mga madalas na nagbibigay sa atin ng stress, yung mga bagay na hindi naman natin kailangan intindihin. Pero dahil sa sobra-sobra yung ating pagkikare sa iba, sa environment natin, pati yung mga problema ng ibang tao, nasasalo natin. So, hindi na natin na-control kung ano yung mga bagay na nagpapastress sa atin. Kasi, sa dami-dami ng problema sa mundo, sa tahanan, sa bawat pamilya, maraming nagkukos ng stress. Kakulangan ng financial, kakulangan ng suporta ng pamilya, minsan may sakit pa na iniintindi. So, hindi talaga natin maiiwasan. Pero kung financial yung ating problema, madali lang yan solusyonan. Maghanap tayo ng trabaho o kaya magsimula ng sariling negosyo kahit maliit lang. Kailangan natin i-let go yung mga hindi nakakatulong sa atin na mga thoughts natin o nagpapabigat sa atin na humakbang. 2026 na. Matanda na tayo.